mag-aaral ng baitang pito at naglalayag muli sa pagkatuto. Ayan, ulitin natin, summarize natin. Mayroong dalawang uri o pamamaraan ng mga mananakop. No? Isa rito, yung tinatawag nating um, tuwiran, lumilipat, yan. Tuwirang pananakop at yung hindi tuwirang pananakop. Maliwanag sa atin na kapag tuwiran yan, direkta, no, kinokontrol ang mahinang bansa ng isang malakas na bansa. Hindi nito hinahayaan ng mga katutubo na makapaghawak o makakontrol sa pwesto. Di tuwiran kapag may pananatili, no? May pagpapanatili sa mga katutubong pinuno na mayroon silang limitadong kapangyarihan kahit paano na pamahalaan yung kanilang lugar. Kalaunan, no, maaari magpatuloy ito, no? At yung pagpapatuloy na ito, nahahaluan, may pag-aangkop na ginagawa, no? May pag-aangkop hanggang sa may pag-aangkin na nangyayari dito sa bahaging ito. Halimbawa, yung mga katutubo dito sa Pilipinas. Later on, yung lokal na paniniwala natin ng Katolisismo, nahaluan kung paano sila na niniwala noon. Kaya nga sinasabi nila, ang atin daw Katolisismo ay tinatawag na folk Catholicism. Hanggang sa tuluyan ng nahaluan ng impluwensya ng dayuhan, yung impluwensya sa atin. 'Di ba? May tendency nga tayo, 'di ba? Pag tayo ay nag-i-English, may tendency tayo na i-Philippinize yung mga English na yan, yung mga English words natin. Now, dumako na tayo sa anong mga mahalagang epekto ng kolonisasyon. Hatiin natin ito sa tatlong bahagi. Let's start with the ekonomiya, politika, tapos sosyo-kultura. Simulan natin. Sa larangan ng ekonomiya, ang pinakamalaking epekto ng kolonyalismo, nagamit nila ang ating mga hilaw na mga materyales. Kinailangan nila ito sa industrialisasyon dahil yung mga raw materials ang gagamitin para makabuo ng mga tapos na gamit. Tapos, ginawa nila, pinaglagyan din nila ng produkto yung mga sinakop na bansa. Kaya nga tayo, di ba, tinuruan tayo ng English para yung mga pelikula, panoorin natin. Tinuruan tayo mag-English para mabasa natin ang safeguard, no, di ba, kunwari, 99.9% ng germs mapapatay. Yun, di ba? Pinaglagyan tayo ng mga produkto ng mga dayuhang kumpanya na yan. At higit sa lahat, yung pag-aubos ng likas na yaman dahil nga talagang sinagad nila ang ating mga kalikasan. Dahil pinagkakitaan nila ang mga hilaw na sangkap. Batid din dito na kahit paano, nagtayo sila ng mga daang bakal. Bakit? No, daang bakal, mga infrastruktura. Kasi kailangan nilang mai-transport yung mga gamit, mga hilaw na materyales para mapunta kagad sa kanila. At hindi ito may sa katuparan dahil kung kalesa-kalesa lang yung daan, di ba? Pangkalesa lang, hindi ito magagawa. No? Kaya nagpatayo sila ng mga tulay, relays, train, kalsada. At nagkaroon sila ng mga asya ng mga ngalakal. May mga pinagkatiwalaan silang tao rito sa ating hospital, no? Kahit papaano, isa rin yan sa larangan ng ekonomiya na naiambag kahit papaano ng mga mananakop. Sa larangan naman ng politika, yan, yung hiwa-hiwalay na estado ay nagkaroon, no, ng iba-ibang mga namumuno. Kaya nga, di ba, isang estratehiya na ginawa ng mga mananakop ay ang tinatawag nating taktikang maghati at maghari. Divide and conquer o divide and rule. Kaya nga yung mga katutubo, pinaglaban-laban din nila kalaunan. Tapos, binuo nila yung sentralisadong pamamahala sa atin. Kumbaga, isang gobyerno lang ang mamumuno sa lahat ng mga lugar sa atin. At syempre, yung pagkakahati-hati ng rehiyon, epekto yan ng mananakop. No? At yung mga fixed border, takdang hangganan, epekto pa rin yan ng mananakop. Kaya halimbawa natin, no, yung kaso ng Thailand at Malaysia, yung contested border na mas maraming Muslim sa ilalim ng Thailand na yan, papunta sa boundary ng Malaysia. Epekto yun ng mananakop kasi sila yung nagdikta kung hanggang saan yung teritoryong saklaw nila. Sa larangan naman ng sosyo-kultura, yung pamumuhay, karaniwang pamumuhay ng tao, no? Nagamit natin ang mga dayuhang produkto. Kaya nagkaroon tayo ng pagkiling o bias sa mga gamit nila.
na ang tingin natin kapag imported ito, mas superior, no? Mas maganda, mas tatagal ito. Tapos yung kanilang filosofiya, pananampalataya, mga paniniwala, niyakap natin, no? May pag-aangkin mula sa part natin. At syempre yung paghahalo ng lahi, no? Na yung mga katutubo natin, nahaluan din ng mga may mga mestizo tayo, may mga peninsulares, insulares. Yan ang epekto ng pagkakaroon ng halo ng lahi. Creole, yun yung mga bagay-bagay. At of course, yung paghahalo ng pagkain sa estilo ng pamumuhay. Isang magandang example nito, lagi sa sinasabi ko sa klase ko, yung epekto ng pagkakaroon natin ng tsokolate. Yan. Dahil nga sa Manila Acapulco Galleon Trade, mula sa Mexico, dinadala yung produkto dito, tapos nagpapalitan tayo, produkto natin papunta naman sa kanila. Tapos dadalhin sa Espanya. So, yung nangyari sa atin, yung kakao, no, dinala yan dito, tinanim, at naging formal na produkto at pagkain na rin natin. Sa kanila naman, nung inambag natin doon, kung hindi ako nagkakamali, ay yung mga mangga, no? Yung mga maasim na mangga. Yan. So sa kabuuan, makikita natin yung epekto, no? Ng pagiging superior ng mga dayuhan. Kaya yan yung iwan ko sa inyo yung kataga ng White Man's Burden. The White Man's Burden ni Rudyard Kipling. Take up one white man's burden. Send forth the best ye breed. Kasi ang tingin nila sa atin, isa tayong aakaying mga tao. Go bind your sons to exile to serve your captives' need. Parang tingin nila kasi tagapagligtas natin sila. Matindi yung kanilang messianic complex. To wait in heavy harness, unflattered folk and wild. Your new court, talagang huli yung tingin sa atin. Solid peoples, half devil and half child. Imagine ninyo kung paano nila tayo tinatanaw sa punto de vista na orientalista. Tayo ay mga silanganin na kanilang aakayin. Kaya naman malaki ang hamon ng pananakop sa atin. At dito magwawakas ang ating aralin pagdating sa una at ikalawang linggo ng ating pagkatuto. Naway patuloy tayo sa paglalayag ng pagkatuto sa Araling Panlipunan. Ito, muli, narito ang inyong guro, Sir M.